ni San Pedro Calungsod. Dagdag pa nito, ito ay patuloy na dinarayo ng mga deboto dahil ito ang pinakaunang simbahan na ang patron ay si San Pedro Calungsod. Magiging madali lang umano ang proseso upang gawing national shrine ang Pedro Calungsod, ang naturang simbahan. Dahil susulatan lang nito si Cebu Archbishop Jose Palma at hindi rin naabot ng 1 taon ang proseso. Samantala, patuloy ang paghahanda ng PNP sa Pangasinan para sa nalalapit na paggunita ng undas ngayong taon. Ayon kay Senior Superintendent Mariano Luis Bersosa, Officer in Charge ng Pangasinan Police Provincial Office, nakalatag na ang kanilang contingency plan sa 48 bayan at lungsod sa Pangasinan. Dagdag pa nito, nakatakda rin silang mag-deploy ng karagdagang personnel sa mga checkpoints at highways upang magbigay ng assistance sa mga motorista at mapigilan ang mga nais magbiyahe o magdala ng baril at deadly weapons. 14 na carnap vehicles naman ang nabawi ng mga otoridad sa lungsod ng Davao. Ang naturang mga sasakyan ay nabawi matapos ang isinasagaang raid ng mga otoridad sa isang bodega na pagmamayari ng isang carnapping syndicate na pinamumunuan ng isang Chan Bactin U. Isinagawa ang raid sa bisa ng search warrant na inilabas ng Regional Trial Court Branch 13. Tinatayang 64 na milyong pisong pondo ang ilalaan sa konstruksyon ng 33 school buildings at 8 daycare centers sa Central Mindanao. Ito ay kinumpirma mismo ni Assistant Regional Director of DSWD Region 12, Gemma Rivera. Ayon kay Rivera, sa North Cotabato aabot sa 8 million pesos ang ilalaan sa bayan ng Magpet. 4.7 million pesos naman para sa bayan ng Arakan at 1.5 million pesos naman sa President Roxas. Samantala, abot naman sa 43.9 million pesos ang budget share na makukuha sa Sarangani Province. May mga paaralan din umanong itatayo sa Tibuli, sa South Cotabato at sa Senador Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Ang naturang pondo ay grant mula sa World Bank at Australian Agency for International Development. Lagay ng panahon ay sinusundan natin, gayon din ang lagay trapiko. Balikan rin natin si Haji Camino sa MMDA Central Office para sa kanyang traffic updates. Haji? Maraming salamat muli sa iyo, Princess. At ngayon ngang Martes ng hapon ay balikan lamang po natin ito pong MMDA Traffic System sa tulong pa rin ng kanilang live na kuha ng CCTV. At ang inyo pong makikita ngayon sa inyong mga TV screens ay 4 na windows po ng MMDA kung saan sa puntong ito ay unahin po natin ito pong Quezon Avenue, Araneta. Kung saan makikita po ninyo ngayon yung aerial view ng CCTV, yun pong vertical view ng CCTV ay yung mismong kahabaan ng Quezon Avenue. At makikita po natin na mabilis pa naman po yung biyahe ng ating mga motorista. Napakaluwag po ng kalsada dahil na rin po yan sa Quezon Avenue, Araneta Underpass. Subalit yan pong nasa may horizontal view ng CCTV, yung mismong kahabaan naman po netong Araneta Avenue ay nagsisikip na po sa mga sandaling ito sapagkat naipon po yung mga sasakyan dyan po sa may Avenue at Araneta Avenue. Ibig sabihin, stop and go signal lang naman po yung nagpapasikip ng trapiko dyan, kaya konting tiis po para sa ating mga motorista na patungo po dyan sa Quezon Avenue. Samantala ngayon naman po ay silipin naman natin ang daloy ng trapiko dyan naman sa may kahabaan ng EDSA Mega Mall. Dyan po sa may lungsod ng Mandaluyong kung saan makikita po natin yung nasa may gawing kanan ay yung mga patungo po ng Shaw Boulevard kung saan ay mabilis pa naman ang biyahe ng ating mga motorista. Gayun din po sa kabilang linya sa may tapat po ng Mega Mall, patungo po naman ng Connecticut at White Plains. Napakaluwag po ng kalsada dyan po sa may area ng EDSA Mega Mall. Ngayon nga pong tinatawag na window hours. Samantala ngayon naman ay puntahan naman natin ito pong kahabaan ng EDSA Tramo Flyover kung saan para po sa mga patungo ng Ninoy Aquino International Airport. Yan pong nasa may gawing kaliwa ay yung flyover patungo po ng NAIA kung saan ay mabilis pa naman po yung biyahe ng ating mga kababayan. Yun pong nasa may gawing kanan sa may baba po patungo naman ng Magallanes. Gayun din, napakabilis din po mula po doon sa may Pasay Rotonda. At asahan po natin na magtutuloy-tuloy po yung mabilis na biyahe ng ating mga motorista hanggang makaakyat po kayo sa paanan ng Magallanes Flyover. At ngayon naman po ay silipin naman natin, ito naman pong kahabaan ng Legarda Mendiola, dyan po sa may lungsod ng Maynila, kung saan makikita po natin live na kuha ng CCTV. Nagsisikip po dyan sa may patungo po ng Santa Mesa. Yan po yung vertical view ng CCTV. Yung mga patungo po sa gawing kaliwa, yan po yung mga patungo ng Santa Mesa, kung saan ay bahagya lang naman pong nagbabagal dahil po yan sa mga stop and go signals. Yun po namang nanggagaling ng Mendiola Peace Arc patungo naman ng kahabaan ng Recto Avenue ay makikita po natin na mabilis pa naman
naman po yung biyahe ng ating mga motorista. Muli, ang nagpapabagal lamang po ay yung mga traffic signs and symbols. Samantala, paalala po muna para sa ating mga motorista dahil Martes nga po ngayon, mamaya pong alas 3 hanggang alas 7 ng gabi, bawal po munang bumiyahe sa mga kakalsadahan ang mga nagtatapos sa plaka na 3 at 4. At yan po naman ang mga nakalap namin mga balita at impormasyon ngayong Martes ng hapon mula dito sa tanggapan ng MMDA sa Makati City. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako po si Haji Kaaminyo. Magandang hapon, it's no time. Sa boxing, bagamat may injury pa ho sa kanyang kaliwang kamao, handang harapin ni Pinoy WBO Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. si Mexican legend Jorge Arce. Ito po ang ibinalita ng tinaguriang The Filipino Flash sa PTV Sports siyam na araw matapos po napasukuin niya sa 9th round si Japanese challenger Toshiaki Nishioka. May report si veteran sports columnist Flor Perez. Eksperto o bagito sa boxing, iisa ang payo kay WBO at Ring Magazine Super Bantamweight Champion Nonito Donaire Jr. Sa pakikipag-ugnayan ng PTV Sports sa mga boxing observer sa bansa, lumalabas na mayorya ng mga nagmamahal kay Donaire ay ayaw madiliin ang kanyang injury. Nasambit kasi ni The Filipino Flash na maaring obligahin niya ang sarili na pumanhik ng ring sa itinakda ng top rank na December 16 playdate, kung saan si Mexican legend Jorge Arce ang kanyang makakasagupa. Surefire na tatabo sa takilya ang laban dahil si Arce ang isa sa pinakapaboritong fighters ng mga Mexicano. Pero sa pag-iikot ng PTV Sports, lahat ng mga fans ni Donaire na aming nakausap ay naniniwalang mas mainam na ipagpaliban muna ang laban. Sa tingin ko, magpahinga muna siguro kasi napaka kalalaban lang niya tapos ilang buwan lang pahinga. So dapat ipahinga muna siguro yung kamay niya. Sa tingin ko, kasi may injured pa yung kamay niya, siguro dapat bang magpahinga ng konti siya, pagalingin muna. Para sa akin, kailangan ipapahinga muna niya. Papagalingin muna yung kanyang kamay. Mga next year, pwede na siyang lumaban. Sa panig naman ni sports radio anchorman Renato Lirio, very porous pa ang sugat sa kaliwang kamao ni Donaire na malimit niyang gamitin na pang-jab. Nagbabala rin si Lirio na kung si Arce ang makakalaban, mas lalong kailangan ni Donaire ang dalawang kamao. Yung injury niyan is very, very possible. Hindi siya po pwede lumabang kay Arce ng good for 3 rounds na. Pag na-injured siya in 3 rounds, after 3 rounds, parang tigre yan, parang bull si Arce. Baka hindi niya matagalan yun. Samantala, positibo naman ang tingin ni PTV Sports resident boxing analyst attorney Ed Tolentino sa ipinakitang tapang at interes na lumaban ni Donaire. Pero tulad ng marami, naniniwala si attorney Ed na dapat munang pakinggan ng Pinoy champion ang payo ng mga doktor dahil baka lalong lumala ang lagay ng kanyang injury. So maganda yung kanya tinutumbok na gusto kong lumaban ulit, gusto kong maging aktibo sapagkat there was a time in his career that he was very much inactive. Pero kailangan i-considera yung kanyang kaliwang kamao. Ano ba ang kondisyon nito? I think he has to really go through a hand specialist para makakuha ng go signal. Sinasabing kinakailangan malapatan ng 5 stitches ang kaliwang kamao ni Donaire na pumutok at namaga sa kasagsagan ng title clash nila ni Toshiaki Nishioka ng Japan noong linggo. Para sa PTV Sports, Robert Belen, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, opisyal na pong ipinakilala sa publiko ang Axel Philippine Muzang Team. Sa isa pong event noong isang araw, mainit po na tinanggap ng mga fans ang ating pambansang kupunan sa futsal. Ano po ang futsal? Alamin po natin sa report na ito ni Miss Ika Montes. Kayang manibabaw ng Pilipinas sa Asian Futsal. Ito ang ipinagmalaki ni Axel Philippines Muzang Team Manager Mel Makasaki. Ang futsal ay isang uri ng football na hindi sa pitch, kundi sa isang cemented flooring nilalaro. At tulad ng basketball, tigli-5 manlalaro lamang bawat koponan ang nasa loob ng floor. Sa panayam ng PTV Sports, walang kagatol-gatol na sinabi ni Makasakit na mataas ang level ng ating koponan. Ang Muzang ay binubuo ng mga dekalibreng homegrown at field foreign hardcourt booters. May ilang taon na ring naglalaro bilang isang cohesive unit ang Muzang, kaya't masasabing potent ang team. Our target is to really go number 1 in the world through World Cup in 3 years' time. Kasi we believe that this is way easier than football. We have
talented players, we have skilled players. Walang kulang sa atin kundi exposure lang ng mga atleta natin. Kabilang sa mga miyembro ng Muzang ay ang mga kilalang Azcals na sina Misa Bahadoran, Chiefy Caligdong, Paolo Pascual at Mark Hartman. Gayon din si news at sports reporter Mark Zambrano. Kahapon ay opisyal na ipinakilala sa publiko ang men's futsal team sa isang event sa SM Fairview. Dito ay game na game nakipaglaro at nakipag-meet and greet sa mga fans ang Muzang. Ayon kay Bahadoran, masaya sila sa mainit na pagtanggap ng publiko sa kanilang koponan. At tulad ng Azcals, umaasa si Bahadoran na sasabuyan rin ang Muzang ng pagmamahal ng mga Pinoy fans. That was so great, especially inside the mall, because now we can introduce futsal in the crowd, and I saw a lot of kids were excited to play. I was so happy for this, very happy. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Zambrano na handa ang mga Pinoy na tanggapin ang futsal dahil isa itong fast-paced version ng pinaka-popular na sport sa football. Actually, itong sport na to, para sa lahat ng Pilipino, pwede to. No? You can play it in any basketball court, hindi masyado komplikado yung equipment. Samantala, ang potensyal ng futsal bilang isang fastest rising sport sa Pilipinas ang dahilan kung bakit simulat sa pool ay todo suporta ang Axel sa Muzang. Kwento ni Axel Marketing Head Jacob Manlapaz, talagang nakatuon ang kanilang kumpanya sa pagpapaangat ng popularidad ng iba pang little-known sports. Definitely all the way itong suporta ng Axel dito sa Muzang. We really look forward dito sa pag-develop ng futsal sa Philippines. We really look for sports na hindi pa sigat pero we see yung potential nila. So dito sa futsal, nakikita namin yung potential lalo na sa Philippines, sa sports na Philippines. Sa darating na linggo ay sa SM Masinag naman makikipag-jamming ang mga miyembro ng Muzang Futsal Team. Para sa PTV Sports, Montes, Telebisyon ng Bayan. At bilang pangwakas ngayong araw sa cycling, opisyal na pong tinanggalan ng 7 Tour de France titles at pinatawan ng lifetime ban si retired American rider Lance Armstrong. Ito po'y matapos sa pagtibayin ng International Cycling Union o UCI ang parusang ipinataw ng United States Anti-Doping Agency o USADA kay Armstrong. Base po sa report na isinapubliko ng USADA noong October 10, si Armstrong ay sangkot di umano sa mga most sophisticated doping program sa sports. Pero paulit-ulit po na itinanggi naman ng 41-year-old pedal pusher ang mga paratang laban sa kanya kasabay ng pagsasabing ni minsan ay hindi siya nagpositibo sa drug test. Kabilang po sa mga ebidensyang ginamit ng USADA laban kay Armstrong ay ang testimonya ng kanyang mga dating teammates na pinatawan rin ng tiga-6 na buwang suspensyon ng USA Cycling. Yan po ang isang kaganapan na bago sa history ng World Cycling. At sumayin niyo po mga pinakasariwang balita sa daigdig ng palakasan. Marami po kaming inihanda sa inyo mamayang hapon sa PTV Sports. Ako naman po ang inyong lingkod, Snow Time! Si Juan Luna, isang pintor, bayani ng revolusyon at makulay na karakter sa ating kasaysayan. Siya ang paksa ni Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po. It's Showtime! Bago ang lahat, pinapabati po ng mga manonood natin na sina Princess and Friends, si Jessel B. Pelonco. Happy birthday raw. Well, may ka-birthday ka! 155 years ago, October 23, 1857, isinilang sa Badok, Ilocos Norte, si Johnny Moon. Ha? Who's that Pokemon? Salin pala ito sa Ingles ng pangalan ni Juan Luna Inovicio, bayani at pintor. Sa panahon na ang mga Indio ay minamaliit ng mga Espanyol bilang mga mabababang uri ng tao, si Juan Luna ginanitimpalaan ng una sa 3 gintong medalya na iginawad sa Exposition of Fine Arts sa Madrid noong 1884 para sa kanyang espulyarium na nagpapakita ng eksena sa ilalim ng Colosseum sa panahon ng mga Romano kung saan dinadala ang mga patay. Espulyarium mula sa Latin na espuliatus o pagnakawan. Ang mensahe ng mural, taking advantage of the misfortune of others. Habang pinagnanakawan ng mga patay na mag-gladiator ng kanilang mga mahalagang gamit, mga bakal na sinturon, sandalyas at iba pa, sa kabilang banda ng malaking mural naroon ang mga nagdadalamhati. Isang babaeng nakaasul na tumatangis para sa kanyang nasawing asawa at ang halos hindi makitang imahe ng isang matandang may sulo. Hinahanap ang anak na hindi pa makita.
Sa kasamahang palad, naging kontrobersyal ang patimpalak dahil hindi ibinagay sa taong iyon ang Medal of Honor, ang pinakamataas na premyo. Suspetsa ng ilan, ito ay dahil Indyong taga-Pilipinas ang pinakamahusay. Si Juan Luna raw ang nararapat na magwagi. Anuman, ipinagbunyi ng mga ilustrado sa Espanya ang kanilang mga kasama na nagpatunay na kayang sabayan ng mga Indyo ang mga Espanyol sa kahit anong larangan. Isang estudyante ng medisina ang nagtalumpati bilang brindis sa isang piging para kay Luna. Naging kontrobersyal ang kanyang sinabi, "Genius knows no country. It is the patrimony of all." Walang kinikilalang bansa ang henyo at maaring sumibol kahit saan. Sa mga Espanyol at praile sa Pilipinas, hindi katanggap-tanggap ang kaisipang ito at mula noon, markado na ang taong ito. Ang estudyanteng ito ay walang iba kundi si Jose Rizal. Isa pang hindi masyadong alam ukol kay Juan Luna, bago ito naging pintor, seaman muna siya na nakapagtapos ng lisensyado sa pagkapiloto sa karagatan. Kaya naman, hanggang ngayon, ang obra maestra niyang Battle of Lepanto na kinabibiliban sa husay ng detalye sa isang labanang pandagat ay nakasabit pa rin sa Senado ng Espanya at binuksan noon ng Reina Regente Maria Cristina noong 1887 na siya ring nagpalaya sa kanya ng makulong nung himagsikan. Nanirahan sa Madrid at Paris at umuwi sa Pilipinas noong 1894. Sinamahan sa revolusyon ng kanyang nakababatang kapatid na si General Antonio Luna noong 1898, nagdisenyo ng bersyong Pilipino ng uniforme ng mga revolusyonaryo, ang rayadilyo, at isa sa naging mga unang Pilipinong diplomat. Namatay na naglilingkod sa unang Republika ng Pilipinas sa Hong Kong dahil sa sakit sa puso noong December 7, 1899. Para sa iyo, Juan Luna, bilang pioneer naming achiever sa malayong lupaing Espanya, ang una naming Manny Pacquiao, isang saludo at salud! Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime. Sa mga balita sa ibang bansa, natapos na ang ikatlo at huling debate ni na US President Barack Obama at Presidential Challenger Governor Mitt Romney. Sa foreign policy, sumentro ang paksa ng mga ito. Sa usapin ng iringan ng Israel at Iran, tahasang idiniklara ni Obama na nakapanig siya sa Israel. Naniniwala si Obama na patuloy na banta ang Iran sa mga gitnang silangan. Paliwanag ni Obama na mahigit na sa 2 dekada ang Cold War ng Amerika at Iran. Nagpasa rin si Obama kay Romney na makaluma ang foreign policy nito tulad noong dekada 80. Samantala, sa huling survey ng Reuters poll, halos dikit na ang puntos ng dalawa sa feedback ng mga botante. Sa mga karagdagang pang-ulat sa ibang bansa, inakusahan ng Russia ang Estados Unidos na double standards policy sa isyu ng karapatang pantao. Samantala, 6 na mga scientists sa Italy ang hinatulan mabilanggo. Bunso dito ng kabiguan ng mga ito na maghayag ng tamang ulat hinggil sa lindol na naging sanhi ng kamatayan ng maraming tao noong 2009. Ang detalye ng mga balitang ito sa ulat ni Edwin Eusebio. Inakusahan ng Russia ang Amerika ng double standard sa issue ng human rights. Kasabay nito, minaliit ng Russia ang Estados Unidos sa kabiguan nitong isara ang Guantanamo Bay Prison. Gayon din ang paggamit ng parusang bitay samantalang ikinokonsidera ng US Congress ang batas na magpaparusa sa Moscow dahil sa mga umano'y pang-aabuso. Lumutang na ito ng usapin habang tinatangka ngayon ng Russia at Estados Unidos na i-reset ang kanilang relasyon. Bagay na sinalungat ni Presidential Candidate Mitt Romney na nagsabing ang Russia ang numero 1 pa ring geopolitical foe o katunggali ng Amerika. Samantala, 6 na mga scientist at isang government official ang nahatulang mabilanggo ng 6 na taon sa Italia. Bunso dito ng kabiguan ng nasabing mga eksperto na magulat ng sapat na babala hinggil sa lindol na nakapatay ng may 300 tao sa El Aquila noong 2009. Ang 7 hinatulan ay mga miyembro ng lupon na tinawag na National Commission for Forecast and Prevention of Major Risk. Ibinatay ang hatol sa akusasyon ng pagpapabaya at malpractice sa pagsusuri ng panganib ng lindol at kabiguang maghatid ng impormasyon at babala sa mga residente. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio. Ano ang epekto ng kawalan ng marriage license sa pagpapawalang visa ng isang kasal? Sasagutin niya ni Attorney JJ Atienza sa Bisig ng Batas. Ikinasal sa huwes noong 1970 si Angie at Edwin nang hindi nalalaman ng kanilang mga magulang. Ang lahat ng documentary requirements para sa kanilang kasal ay si Edwin ang nag-asikaso. Kasama na dito ang marriage license na kinuha pa daw niya sa Pasig. Pagkatapos ng kasal, hindi sila nagsama sa iisang bubong.
Subalit nang mabuntis si Angie, sinubukan na nilang magsama. Matapos ang 4 na buwan, sila'y naghiwalay rin. Nang manganak si Angie, ang bata ay inampon ng kanyang kuya at isinama sa Amerika. Nais na ni Angie na sumunod sa Amerika para makapiling ang kanyang anak. Maaari daw ba niyang ipaanal ang kanyang kasal kay Edwin, lalo pat nalaman niya na wala raw marriage license na inisyu ang Pasig Civil Register kay Edwin. May kapareho pong kaso na dinesisyonan na ng Supreme Court ang sitwasyon ni Angie. Sa kaso po ng Republic of the Philippines versus Castro, sinabi po na ang kasal na walang valid marriage license ay void o walang bisa. Basta daw po may written certification ang civil registrar na wala nga sa kanilang records ang nasabing marriage license number, ito daw ay admissible bilang matibay na ebidensya. Ito po ay suportado sa ilalim ng Rules of Court na nagsasabing a written statement signed by an officer having custody of an official record or by his deputy that after diligent search, no entry of a specified tenor is found to exist in the records of his office, accompanied by a certificate as above provided, is admissible as evidence that the records of his office contain no such record of entry. Kung kayo po ay may mga katanungang legal, huwag po kayong mag-atubiling magpadala sa amin ng email sa ptv4newscenter@gmail.com. Ako po si Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas. Sa ulo ng mga balita, Pangulong Aquino hinimok ang mga business leaders sa New Zealand na mamuhunan sa Pilipinas. Paglalaan ng pondo para sa pagpapaunlad ng Bangsamoro Region at buong Mindanao, tinatrabaho na ng gobyerno. Typhoon Signal No. 1, itinaas sa 10 probinsya dahil sa bantang pananalasa ng bagyong Opel. Presyo ng gasolina at iba pang produktong petrolyo, muling inirollback. At sa ibayong dagat, final debate ni US President Barack Obama at presidential challenger Mitt Romney natapos na. At yan ang kabuuan ng mga balita hanggang sa oras na ito. Ngayon ay Martes, ika-23 ng Oktubre. 63 araw na lamang at Pasko na. Magandang hapon, ako po si Sandro Hermoso. At ako naman po si Princess Habiba Sarip. Magkita tayong lagi dito sa telebisyon ng Bayan wa Ilalika. Syukran kathir. At ako naman po inyong lingkod, Kirby Cristobal. Isang mapayapang araw po sa inyong lahat at magbabalik po bukas ang News at 1.